Mahahati na sa 3 probinsya ang Palawan alinsunod sa batas na pinirmahan kahapon ni Pangulong Duterte. Nauna na yan tinutulan ng isang senador dahil posible raw na maging oportunidad yan sa China para maimpluwensyahan ang maliliit na LGU. Narito po ang report. Hindi na lang isa, kundi 3 probinsya na ang Palawan. Batay sa pinirmahang batas ni Pangulong Duterte kahapon, mahahati na sa 3 ang tinaguriang last frontier ng Pilipinas. Palawan del Norte, Palawan Oriental at Palawan del Sur. Mapapabilang sa Palawan del Norte ang Coron, Culion, Busuanga, El Nido at ang capital nito na Taytay. Sa Palawan Oriental naman ang Araceli, Dumaran, Cuyo, Agutaya, Magsaysay, Cayancillo, San Vicente pati ang Rojas na magiging kabisera nito. Sakop naman ng Palawan del Sur ang Aborlan, Nara, Quezon, Rizal, Espanola, Bataraza, Kalayaan at ang magiging capital nito na Brooks Point. Sa May 2020 magkakaroon ng plebisito para rito. Hindi kasama sa hatian at hindi rin kasama sa plebisito sa 2020 ang Puerto Princesa City dahil sa ito ay highly urbanized city. Ang bawat bagong probinsya magkakaroon ng sari-saring legislative district. Ang unang set na elective officials ng mga bagong probinsya ay i-elect sa May 2022 national and local elections. Nobyembre nung nakaraang taon, aprubahan sa Kongreso ang panukalang hatiin sa 3 charter provinces ng Palawan. 14-1 ang nakuhang boto nito sa Senado. Tanging si Senador Risa Ontiveros ang kumontra sa panukala. Babala niya noon kung hahatiin sa 3 ang Palawan, magkakaroon ng kapangyarihan ng China na maimpluwensyahan ang mga local government unit. Pero ayon sa ilang senador, malaki ang magiging benepisyo sa ekonomiya ng paghahati sa Palawan.